Okay, good morning po and welcome to our combined Sunday school. It's good to see all of you. And we praise the Lord that we had a great weather po. Medyo hindi pa dumarating ang bagyo. We can come to church and to worship the Lord. Okay, so all please stand as we open our Sunday school with a word of prayer. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa pag-iingat sa sambuong linggo at ngayon Panginoon kami po ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon upang ikaw ay sambahin sa Spirit at katotohanan. Pagpalain mo ang oras na ito Panginoon na aming pag-aaral ng iyong salita. Ilang Diyos, dalangin namin Panginoon ang topic namin pag-uusapan at ito po ay maging pagpapala sa bawat sa amin. Masumpungan namin o matagpuan namin ang aming mga gifts na maaari namin gamitin sa iyong iglesia na kung saan kami, Panginoon, ay makakapaglingkod sa iyo at magiging pagpapala sa aming mga kapatiran. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa daan papunta rito. Dalangin ko po, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ito po sa dalangin namin. Amen. So makakaupo na po tayo. Okay, good morning po. At ating pong sa umaga pong ito, ay ating pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral. Ang series po natin ay tungkol po sa banal na spirito at pag-aralan natin kung yung kanyang deity, ang lahat ng kanyang mga ginagawa at sa buhay ng isang mananampalataya. At ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa mga pag-i-equip niya o pagbibigay ng kasanayan sa kanyang mga anak sa iglesia na kung saan ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Okay, last Sunday po ay diniscuss ni Brother Aljade yung tungkol po sa spiritual gifts. Okay? So ano pinag-aralan po natin nung nakaraan yung about the spiritual fruit, and then ngayon po ay pinag-aaralan natin about the spiritual gift. Okay, ano po ba ang pagkakaiba nung dalawa, nung spiritual fruit at saka nung spiritual gift? Okay, yung pong fruit na binabanggit po doon sa Bible sa Galatians, ito po ay tatlong bahagi po. Ito po ay mga karakter na bumubuo doon sa fruit, siyam po yun. At ang lahat po na yon ay masusumpungan sa isang matunay na mananampalataya. So yung love, joy, peace, long-suffering, patience, lahat po yun, faith, meekness, lahat po yun ay makikita sa isang tunay na mananampalataya. Okay? At yung naman pong lahat po yun ay nating napoposes. Lahat po yun ay ating pong meron po tayo noon. At sa paglipas po ng panahon, habang tayo po'y lumalakad sa Espiritu, ay lalo po yang yumayabong sa ating mga buhay at lalong nakikita. At kapag nga po yung nabanggit ko, yan pong siyam na karakter na yan ay nagpapakita ng karakter ng ating Panginoong Hesukristo. On the other hand naman po, sa kabilang dako naman, kapag ang spiritual gift naman, ito po ay binubuo ng iba't ibang mga kasanayan at ito ay ipinagkaloob ng banal na spirito sa bawat mananampalataya. Ngunit hindi po lahat ay mayroon pong tagline ng lahat ng spiritual gifts na ito. Okay? Mayroon bang na-send dun si Red dun sa slide? Wala siyang na-send. Okay? So meron pong mapapansin po natin sa Romans chapter 12, nabuksan po natin, Romans chapter 12, meron pong mga nabanggit diyan na mga gifts. Okay? Romans chapter 12. Okay? Magsimula po tayo sa verse 6. Having then the gifts differing from one another to the grace given, whether prophesy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, and he that showeth mercy with cheerfulness. Okay? So may mga nabanggit po dyan, gifts po. And also in 1 Corinthians chapter 12, meron din pong mga nabanggit po doon
1 Corinthians chapter 12. Okay. Verses 14 po. Start on verse 14. Okay. For the body is not one member, but many. At nabanggit po doon yung iba't iba na mga gifts po na nabanggit po. Okay. And then also in also in Ephesians chapter 4 verse 7 and Ephesians chapter 7 po, 4 verse 7 to 12. Ephesians. Okay, at verse 4. Okay, let's see. 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Now these are diversities of gifts, but the same Spirit. He that differences in administration, the same Lord, and there are diversities of operation, and it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. And given the Spirit the word of mission, to another the word of knowledge, to another by the same Spirit, to another faith, by the same Spirit, to another gives the healing, by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues, and all this worketh in one and the self-same Spirit, dividing to every man according as He will. So binibigay po yon, nabanggit po doon yung iba't ibang klase ng gifts. And also in Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Seven to 12. Okay? But unto every one of us given the grace according to the measure of gift of Christ. Wherefore you say it. Oops, dali po. Ay, sorry. 7 to 12. Yeah, oo. And He gave some apostles, verse 11 na po tayo. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So meron po mga nabanggit dito na mga gifts po, at ang bawat isa po sa atin, ang bawat tunay na mananampalataya ay merong gifts po na nilaan ng Panginoong Banal na Espiritu na pwede po nating magamit dito sa iglesia to edify the church. Ayan po, yung the fruit of the Spirit, yan po yung pagkakaiba. Yan. Different gifts for all believers through service and obedience. It is progressive and all things by faith. Next slide po. Yan. How to discover your gift. I hope everybody knows if you are a believer in Christ, you know your gift. Alam niyo po yung gift nyo na magagamit natin dito sa iglesia. Because we, as a body, katulad ng in-explain dun sa Corinthians, tayo po ay katulad ng isang katawan na fitly joined together. Katulad ng ating physical na katawan, may iba't ibang bahagi at nagpa-function po yan para ang katawan ay maging maayos. So how do you discover your spiritual gifts? Number one, make sure that you have the Spirit with you. Kung ikaw po ay ligtas, ikaw po ay merong banal na spirito sa inyo. Kung ikaw po ay, ang pinag-uusapan po natin na spiritual gift, kung wala po, hindi po niyo pa tinatanggap ang Panginoon bilang sarili niyong tagapagligtas, ang banal na spirito po ay hindi pa po nananahan sa inyo. So kinakailangan po, makilala niyo ang Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng maayos, perpekto. Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay pong magmuli. At kung sasampalatayanan mo yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay maliligtas. At doon pag ikaw ay naligtas, the Holy Spirit on that very time, o doon very moment po, ikaw ay i-indwell niya. O ikaw ay tatatakan niya, ikaw ang banal na spirito ay mananahan sa iyo, at doon magmamanifest na yung fruit, at then makikita mo later on as you serve the Lord,
yung kanyang gifts. Okay? O gift. Then ask the Lord to reveal to you. Panalangin mo. Panalangin mo. Ano ba yung gift mo? Panginoon, show me my gift para magamit ko sa iglesia. Then, discover your gift as you serve. We encourage everyone to participate or be a part of a ministry. Volunteer yourself to a certain ministry. Baka nandoon yung gift mo. Baka hanapin mo kung hindi mo pa siya tunay na nakikita, maaari kang mag-join sa different ministries. Makikita mo yan habang ikaw ay nagiging involved sa iba't ibang gawain ng Panginoon. And of course, people that with you will testify or will validate na yun nga yung gift mo. Merong mga gifts ng magaling ng administration, may gifts ng teaching, may gift ng ayun po mga nabanggit po natin kanina. So makikita po natin yan, may gift of mercy, may gift of giving. Meron po yan. At yan po ay kinakailangan natin upang ang church po natin ay mag-function. At kinakailangan to edify the body at tayo po ay katulad ng katawan, ang bawat isa po ay mag-function. Merong mga gifts na nasa outward appearance, nakikita mo agad. Merong mga gifts na nakatago, pero importante sila. Okay? Katulad din sa atin, sa katawan natin, kitang-kita mo, unang nakikita yung mata, ilong, tenga, bibig, kamay, pero may mga bagay-bagay na bahagi ng katawan, hindi mo siya nakikita, nasa loob, pero nagpa-function. At kung wala sila, hindi magpa-function ng maayos yung katawan. So mahalaga po ang bawat isa. Yung kalingkingan nga, na napakaliit, malaki ang epekto kapag ayan ay nasaktan. May kasabihan tayo, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. So mahalaga ang bawat isa sa atin. So yung function natin dun sa, yung gifts natin, dapat malaman natin kasi yung gift na yan, ikaw lang ang makakagawa niyan sa iglesia. Hindi ko kaya, hindi mo kaya ng iba, kundi ikaw lang. God, the Spirit have designated you to have that gift to edify para makumpleto yung puzzle, yung katawan, mag-function properly. So lahat po ng gifts ay meron po tayo dito sa church natin ngayon. Pero meron po, pag-uusapan po natin ngayon, yung mga gifts po na temporary lamang, pansamantala lamang. Yung iba po ay nagpapatuloy ngayon. At yung iba po naman, tumigil na yung kanilang paggamit ng yung office na yan o ng gifts na yan. At yan po, sa umagang ito, excuse me po, ang pag-aaralan natin sa umagang ito, the gifts of the Spirit are temporal. In 1 Corinthians chapter 13, makikita po natin yan. 1 Corinthians chapter 13, verses 8 to 13. Ito po ay tungkol sa love. Love chapter po ito. Okay? So sinasabi dito, kung meron kang mga gifts pero wala kang pag-ibig, ito po ay titigil. Okay? Ang mahalaga po ay ang pag-ibig. Verse 8, charity never faileth, and whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. And whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know that in part, we prophesy in part. But when that which is perfect in come, that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, and understood as a child. And though I was a child, but I became a man, I put out childish things. But now we see through the glass darkly, that when face to face, now I know in part, then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest is charity. One day, all our gifts will be, tapos na po, magagamit na, it will cease, it will stop. And that will be when we all get to heaven. Wala na po doon kailangan. Kasi when we all get to heaven, there will be a perfect time. So habang nandito po tayo sa earth, nandito tayo sa church age natin, the Spirit have equipped each believer with a gift so that we can function in the church. So it's our prayer that all of us here at Baptist Bible Church will know and will use our gifts to edify one another. So ano po yung mga gifts na yan na tumigil? Okay?
Ano po yung mga offices na yan na hindi na po ginagamit sa ating kapanahunan ngayon? Okay, number 1 po dyan ay yung po yung office po ng apostle. The apostleship, nabanggit po natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave some apostles. Unang-una po yang ibinigay ng Panginoon sa iglesia to establish the church. Ano po ba ang mga katangian bago ikaw ay tawagin na isang apostol? Brad, next slide. Okay? Meron pong ang Biblia ay may binanggit po, bukod po doon, 13 lang po yan na naumpisahan, nabanggit po sa Biblia ng mga apostles. Sa kapanahunan po natin ngayon, wala na pong apostles. Marami pong impostor. Ayan, pero wala na pong apostle. Okay? So, Brad, next slide. Isa pa. Ayan, apostles. Ano ang requirement ng isang apostle? Okay? In Acts chapter 1 and verse 21 to 22, and in 1 Corinthians chapter 9 verse 1, ang sabi doon is a being faithful eyewitness of Jesus' ministry and His resurrection. So nakita nila si Jesus Christ yung kanyang ministry at si Jesus Christ yung siya ay nag-resurrect. So yan ang isang katangian. Nakita nila si Jesus Christ, the resurrected Christ. Okay, and then number 2, being called by Jesus Himself in Galatians chapter 1 and verse 1. Sinabi doon na Paul not called by men, nor by the will of men, but by Jesus Christ. So si Jesus Christ po ang tumawag po sa mga apostol. So ito po yung dalawang criteria para po masabi natin na isang tao po ay isang apostol. So sa panahunan po natin ngayon, wala na pong maaaring magsabi na nakita niya yung ministry ni Jesus Christ at yung resurrected Christ. At wala na rin po tayong makikita na siya po ay tinawag ng Panginoon o nagpakita sa kanya ang Panginoon at tinawag siyang bilang isang apostol. So ito po yung isang office doon po nabanggit po doon sa Ephesians chapter 4 na tumigil na po yung na-establish na po, tumigil na yung office na yan, yung na-establish na po yung church. Okay? So God gave some apostles po sa church po natin, and these apostles to verify or authenticate their authority, they were given special gifts po to be able to perform signs and miracles. Okay, in Romans chapter 15. In Romans chapter 15, verse 19. Okay, in Romans chapter 15 and verse 19, it says, through mighty signs and wonders, by the power of God, the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Okay, and also in Hebrews chapter 2, verse 4. Okay, God also bearing them witness both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. So ito po yung mga ginawa po ng banal na spirito to authenticate na yung pong mga tinalagang mga apostol po ay may kapangyarihan po na magpagaling, na gumawa ng miracle. Naalala niyo po in the book of Acts, during the time, madalas po tayong magdwell dyan, as the church was on a transition period, yung ginagawa po yung church, nagsisimula sila, yung mga apostles po, nangangaral po sila, Peter going to the temple saw somebody at nangihingi ng limos. Sabi niya, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. Sabi niya, in the name of Jesus, rise up and walk. And then immediately that man, katulad nung sabi doon, leaping and praising God. So he was able to heal that lame man. Okay, and also the Apostle Paul, when he was on a shipwreck one time, merong silang mga nakita na
during yung na-shipwreck sila, napunta sila, muntik na silang kagatin ng mga ahas, pero siya, hindi siya nagkaroon ng hindi siya na-save siya. So akala nila, Diyos siya. So they were given certain powers to be able to heal, and to be able to perform miracles, to authenticate that they are from God. Okay, the apostle laid the foundation of the church. So, nakikita po natin dito sa Ephesians chapter 2, verse 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, yung pong mga apostles, sila po ang naglay ng foundation. So, sabi nga po, kaya sila naging apostles, they have been with Jesus. So, they have been taught by Jesus. So, during the time of yung lahat ng Pentecost, lahat nung when the Spirit came down, sila po ay na-empower, at yun po ay ginamit ng Panginoon yung mga apostles po na yan to establish the church yung po during that period. Okay? And then also, in Acts chapter 2, makikita nyo, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sabi po doon. So, the early church, the apostles were used by God during the early stages of the church to be used as they organized, as they built the church. Jesus Christ was the foundation there. Okay? So, yan po ang kanilang function. Okay? So, yung pong naitatag na po yung iglesia, nagkaroon na po, na-establish na po, na-organize na po. And then, at our time, tumigil na po yung office po ng apostleship. Sa panahon natin ngayon, may mga taong ginagamit ang Panginoon, hindi sila apostle ang tawag. Ang tawag ngayon sa kanila ay mga missionary. They go to places, we call them missionaries now. They go to places where to preach the gospel and to start churches. Okay? So, pero po, yun po ay missionary ng tawag. Hindi na po sila yung pong apostles na nagsimula noong unang-unang iglesia. So, the office of the apostleship ay tumigil na po. So, ang tawag po natin dito, hindi na po apostle, wala pong apostle Paul, apostle hindi po, ang tawag po natin sa bawat isa, brother. And as para sa posisyon niya, tinatawag natin siyang pastor, brother, missionary, yan po. And today, we're so glad to have with us our missionary to Sierra Leone. Tama po ba? And then we're going to hear from him later. Okay, so the gift of the apostleship is ceased. So, tumigil na po nung pong ina-establish na po yung church. So, another office po na natigil na rin po is the office of the prophet. The office of the prophet. Okay? Doon po sa binasa natin, in Ephesians chapter 4, and He gave some apostles and some prophets. Sumunod na po yan, apostles and prophets. Okay? So, yung mga propeta came from the Greek. The word prophet came from the Greek word prophetia. So, ang ibig sabihin po to foretell things that are going to come to pass. So, ang Diyos po, during that time, ay gumamit po ng mga tao na mga propeta. During this time lang po. Kasi po, wala pang complete revelation ng salita ng Panginoon. The Bible is not yet yung pong nailagay, ang ginagamit pa lang po nila ay yung Old Testament. But the New Testament po, wala pa. So during this time, sa early stage po ng church, God used some prophets. At ginamit po niya yan para sa comfort, para sa edification, and para sa correction. Okay? So yan po ay, ito po ay mga tao, aside from the apostles, that God used to proclaim revelation directly from God. Sa panahon po natin ngayon, wala na pong pwedeng tumayo at sinabing nagtulog siya at sa isang panaginip nangusap sa kanya ang Panginoon at tatayo siya dito sa harapan at mangangaral. Wala na po tayong propeta sa kapanahunan po natin ngayon kasi po meron na po tayong complete revelation ng Panginoon at yan po ang Biblia. Okay?
So the gift of the prophets are necessary during the absence of the completed New Testament, katulad nga po ng nabanggit ko, especially during the pre-apostolic age po. Kung limited lang po yung numbers, 13 lang po sila during that time. Okay? At so ginamit po ng Panginoon yan. At katulad din po ng mga apostles, yun din po ay yung office po ng prophet ay panandalian din po. Ephesians chapter 2 verse 20. Yan po ang nakalagay diyan. Okay? So, sandali lang po yan. Ginamit lang po yan habang ini-establish po yung church. So, yung na-establish na po yung church, nawala na po yung office ng apostles at nawala na rin po yung gift of the prophets. Okay? Now, there are also, doon po yun sa offices po na nabanggit natin, yung ipinakita kanina, matatagpuan po natin yan sa Ephesians chapter 4, yung pong mga offices na yan. Meron pa rin tayong pastors, meron pa rin po tayong evangelists, meron pa rin po tayong teachers. At ito ay ginagamit ng Panginoon upang pakainin ang iglesia at tayo po ay lumago sa kaalaman ng Panginoon. Next po, pag-aralan naman natin yung mga temporary sign gifts. So katulad ng nabanggit ko po kanina, meron po tayong mga gifts. Naka-enumerate po dyan yung mga gifts po natin sa Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, at Ephesians chapter 4. So nandiyan po yung mga iba't ibang klase ng gifts. Alamin po natin ang gifts natin para po magamit natin. And then there are gifts that are permanent, but there are also gifts that are temporary. Panandalian din po sila at ginamit lang po sila during the apostolic age po, during the time na ini-establish po yung church. Okay? It is also only used for a sign. Okay? Sa Bible po, laging mahilig maghanap ng sign. Okay? Lagi pong naghahanap ng senyales. Okay? And in Luke chapter 11 verse 29, makikita po natin yung pong mga signs lang po yan. Yung mga tao laging gustong maghanap ng mga signs. In Luke chapter 11:29, and when the people were gathered together, so si Jesus Christ po nagsasabi dito, he began to say, "This is an evil generation. They seek a sign, and there shall be no sign given but the sign of Jonas the prophet." So, yung mga tao during that time, tinatanong, ano ba yung mga senyales na darating? Ako, naghahanap kayo lagi ng sign. Mahilig tayo tumingin sa sign. Itong mga Israelita ay very superstitious people. They always look for a sign. In 1 Corinthians chapter 1 and 22. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 22. Sabi doon, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. So ang katangian po ng mga Hudyo ay lagi po silang naghahanap ng sign. Ano ba ang senyales? Ano ba ang makikita? Pangitain. Yan, hindi mo sila sa umpisa pa lang kasi may pangitain na. Sinimulan sila ng Panginoon na makakita ng mga pangitain. So, lahat po. So, yung kanilang race po ay laging looking for a sign. Okay? Now, gifts of healing, miracles, and tongues were signs. Ito po yung mga gifts na signs lang po during the apostolic age at hindi na po siya ngayon bilang magagamit at temporary lang po at ngayon po ay hindi na po siya nag-e-exist. Okay? So, Mark chapter 16, verse 17. Okay, ang sabi po doon sa Mark chapter 16, verse 17, "And these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils, and they shall speak with new tongues." Verse 18, "They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover."
Then after the Lord had spoken unto them, he was received into heaven and set on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word with signs following. Amen. So this was done, yung nag-ascended na si ang Panginoon, there were given signs po para to heal and to do miracles. But this was only for a short period of time. Okay? In Acts chapter 2, in verse 43, sabi po doon, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. So yung mga apostles po, marami silang ginawang miracles, healings, and signs. Okay? In Acts chapter 5 and verse 12, and the hands of the apostles were by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. So makikita po natin dito sa mga talatang ito na the apostles were given extraordinary sign gifts to validate their authority. Okay? And then Simon himself believed in Acts chapter 8 verse 13. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs that were done. So imagine during the early part life of the church, they can be able to witness miracles after miracles and wonders. In 1 Corinthians chapter 14, in verse 22, wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but to them which believe. So, meron na naman pong nabanggit dito about the tongues. So, healing, miracles, and tongues. Okay? So, these were sign gifts po, itong mga bagay na ito, at hindi po siya nagtagal. Hindi po siya nagtagal. Okay, they were done by the apostles to validate their authority. So pinakita po 'yon. Then lahat po 'yon ginawa po ng mga apostles, at yung pong mga time po na 'yon, meron pa po silang mga signs na mismo ang banal na spirito ang siyang kumikilos po sa kanila o nag-uutos po sa kanila. For example, doon po sa Acts chapter 8, Acts chapter 8. Ito po yung kwento ni Philip. Okay? Yung po sa eunuch. Okay? And verse 29 po, Acts chapter 8. Then the Spirit said unto Philip, narinig ni Philip. Si Philip po ay isang deacon po yan sa church. Isa po siyang servant po. And then, go near and join thyself to this chariot. So narinig niya, audibly, narinig niya yung voice po ng banal na spiritong nangusap, sakay ka dyan. Okay? At meron din pong account sa Acts chapter 8 verse 29 na kung saan siya po naman ay kinerid naman ng Panginoon na wala siyang bigla. Okay? And then also, meron namang mga sa Acts chapter 11, meron din namang ginagamit ang Panginoon dito na katulad ng signs na nagpre-predict. Okay? And Acts 11:28, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be a great dread throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. So these are sign gifts that God used para po makapagbigay ng edification, comfort, babala. Okay? These are examples of temporary signs. Marami po sa Bible mga temporary signs na po at hindi na po yan nauulit. During in the time of Moses, during the times of the plagues that God brought to Egypt, hindi na po naulit yan. So wala na pong river na tubig na nagiging dugo, wala na po yung mga darkness, wala na po yung mga lahat-lahat po yon. They are only done for the specific purpose, for a specific
period of time. So during that time lang po yan ginamit ng Panginoon sa time ni Moses. Meron din po naman si Christ, when He performed miracles during His earthly ministry, there are only temporary po. So wala na pong to prove His deity. So wala na pong makakapag-turn water into blood ngayon. Wala na pong magsasabing, Lazarus, come forth. Hindi na po pwede yan na bumubuhay ng patay. Wala na rin po yung mga bagay na yan. Okay, and also the apostles performed itong mga temporary sign gifts po na ito. Also, yung mga nakikita natin, yung mga Pilipino, tayo din, mahilig tayong tumingin sa mga superstitious beliefs. Pag nakita mo yung bilog yung buwan, kung ano-anong ginagawa sa bulsa, yung kinakalog yung barya, para daw pera daw yun. Okay? So marami. Yung mga signs po na yan ay temporary lang. So yung mga pagkakaiba ng mga stars, in Joel chapter 2, verse 28, yan po ay mga signs lang po, pansamantala lang pong ginagamit ng Panginoon. And it came to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit, and I will show wonders in the heavens, in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord comes. So there are, ito pong signs na to, it is displayed in the sky temporarily to pansamantala lang po, para po meron po silang purpose lang po na ginawa ng Panginoon. Also in Revelation chapter 6 verse 12, and I beheld when He had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell from the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, of the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bond and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. So these are signs na nilalagay po ng Panginoon, temporary signs, as mentioned in Joel and in Revelation. So a sign is temporary lang po yan. At introduce something new, at ang attention po natin ay merong i-reveal ang Panginoon sa atin. Okay, miracles and healing are gift signs po yan. Okay, gift signs. Miracles and healing in nowadays do happen. But hindi na po katulad nung tatayo dito at pupukpukin ka ganyan sa ulo at ikaw ay mapapagaling sa iyong karamdaman. Wala pa akong pwedeng lapitan para sabihin sa akin, o Brother Ruben, okay na yung lakad mo, makakalakad ka na, gawa na yung paa mo. Wala pa akong mapupuntahan. Kung meron, pupuntahan ko. Pero wala na po ngayon yung gift na yan, a gift of healing and gift of miracles. They ceased when the church was already established. But today, miracles and healing do happen, and only it is by God's working, if He allows it. Okay? Isang miracle ay ang kaligtasan. Kaligtasan po. It is amazing how God put people, kung mga turn of events, upang marinig nila ang ebanghelyo ng Panginoon, at dahil doon ay magkaroon sila ng greatest miracle sa buhay nila, na sila ay maligtas from being a sinner to being a saint. Salvation po. Okay? Yan po ay hindi sign. Ito po ay nangyayari pa sa panahon natin ngayon. And as we perform as we witness to people, ayan po ang tema ng ating Missions Month ngayon, conference po natin. We are witnesses. As we witness for the Lord, we will see
great miracles in the lives of people, in our relatives, in people, in our workplace, in our school. People that as we support missionaries going to other places, we will be able to experience and to see miracles, lives being changed, and yung lives nila ay nagagamit para sa Panginoon. There will be a tremendous turn of events as they receive the Lord as their Savior. Okay, God only can heal. In James chapter 5, pwede naman po, may healing pa rin, pero ito po ay pinapanalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Dito sa atin, we believe in the power of prayer. Sa tuwing Miyerkules po, meron po tayong prayer request, prayer meeting, at may marami po tayong prayer request na may mga karamdaman. At sa kasalukuyan pa po, ay meron tayong mga kapatiran na dumadanas ng karamdaman at nasa proseso po ng paggagamot, at ipinapanalangin po natin sa Panginoon ang kanilang kagalingan ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi po sa James, if any man among you sick, let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with in the name of the Lord. And the prayer of the faith shall save the sick, and the Lord shall raise him. And if he committed sins, it shall be forgiven him. Confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay? So, yan po ay ginagawa natin. Pinapanalangin natin ayon po sa kalooban ng Panginoon. Ang healing po ay hindi po katulad noon na ora mismo o dumadaan sa tao. Meron pong mga teknolohiya na ginagamit ang Diyos ngayon upang mapagaling sa karamdaman, o may mga medikasyon na tayo pong ibinibigay. May mga tao po na kung saan pinag-aralan sa siyensya. Kaya po tayo tuwing third Saturday po ng kada buwan, meron po tayong medical ministry. Ito po ay ginagamit natin sa ating upang tayo po sa lugar natin, dun sa mga malapit pong barangay sa lugar natin, at ibang mga churches po ay makarating at maka-seek po ng medical attention upang sila po ay mabigyan natin ng lunas ang kanilang karamdaman. Okay? Doon po dumadating ang healing. So, meron pong mga proseso. Hindi na po yung katulad ng panahon ng unang iglesia, yung church na nagsisimula pa lamang, na kung saan binabanggit lang, gumaling ka, gagaling ka agad. Hindi na po ganun. Meron na pong mga medikasyon o meron na pong siyensya na kung saan ginagamit ng Panginoon upang gumaling ang isang tao ayon sa kanyang kalooban. So ito pong mga gifts na ito pong mga signs na ito na nakikita natin ay minsan po ay ultimong mga mananampalataya ay nalilinlang o naniniwala agad. Doon sa aming lugar, merong albularyo, magaling magpagaling. Pupupukin lang yung pako, tanggal yung ngipin mo. Di ba? May mga ganyan eh. So, sa probinsya po, meron pa rin mga tao na naniniwala sa mga ganito. Kaya wag po natin, ang babala po ng Biblia, wag po nating paniniwalaan ang bawat lahat po ng signs na ating nakikita. Okay, in 1 Thessalonians chapter 2 verse 9, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Ang kalaban din po ay natin ay makapangyarihan. Hindi siya all powerful, pero makapangyarihan siya, and he can perform miracles also. So ito po yung mga signs po, sign gifts na pansamantala lang po, at sila po ay tumigil na. Yung gifts ng healing at yung gifts ng miracles. And another thing po, sa huli po, ito pong ating pong pag-aaralan ay the gift of the tongues. Okay, gift of tongues. Okay, dito po sa 1 Corinthians, binanggit po ito kasi yung mga Korinto po, masyado nilang binibigyan ng masyadong emphasize yung pagsasalita sa tongues, parang kakaiba eh. Okay? Ano po ba yung gift of tongues po? Okay, during the time, balikan po natin sa Book of Acts, during the time po ng Pentecost, 13 isang lugar sila. During the time when the Holy Spirit came down, they were able to speak in different tongues. Now, biblical tongues po, hindi po yung mga salita na hindi naiintindihan. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, mga salita po na talagang nag-e-exist doon sa mga ibang lugar.
Ito pong during the Pentecost, ito po ay isang parang kung saan nagsasama-sama kasi yung pong area na yon ng Jerusalem ay parang barter time. Yung maraming tao nandoon. Iba't ibang lahi, iba't ibang bansa. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, you shall be witnesses unto me in every nation. So ngayon, nung dumating po, they were able to speak in different tongues. At narinig yon ng mga taong nandoon. The Greeks, the Persians, yung pong mga katabi nila, they were all amazed. Bakit itong mga taong ito kayang magsalita ng kanilang lengguwahe? At dahil doon, naipaliwanag nila ang tungkol kay Hesus Kristo, yung tungkol sa nangyari sa kanila. Kasi alam nila yung pangyayari doon eh. Ngayon, ipinaliwanag nila sa sarili nilang lingwahe. Dito sa Pilipinas, binubuo tayo ng maraming dialects. May Kapampangan, Maya pa ba, Kekungan. O yan, meron pong Bicolano, merong Bisaya, merong Tagalog, at iba-iba po. At yung din po ay hindi naman po yun napag-aaralan. Minsan, napag-aaralan po yun. Hindi nyo naman pwedeng, ako po ay matagal na sa Pampanga, hindi ko pa rin po mabigkas ng tama, pero hindi nila ako maibebenta kasi naririnig ko. Nung una, naibebenta ako eh. Ngayon, hindi na po. Kahit mag-usap sila, naiintindihan ko. Pero hindi ko lang masagot sila sa sarili nilang dialekto kasi pilipit minsan ang aking pagkakagamit. Pero naiintindihan ko. So ganun din, pero ito pong mga apostles na to, during that time, they were able to speak in different tongues. May Chinese, kung may Chinese doon, may Korean, merong kung ano-anong lingwahe at narinig nila ang mensahe ng kaligtasan. Okay? So these are the times during po na ginamit po yung biblical tongues. They are real languages po. Ito pong mga missionaries natin na pumupunta po sa iba't ibang lugar, ang ginagawa po nila, wala po silang gift of tongues. Wala po. Ang gagawin po nila, pupunta sila dun sa lugar na yon at mag-e-enroll sila sa language school. Pag-aaralan nila yung kultura, yung salita, para sila ay makapag-express sa kanilang sariling lingwahe. Kaya po tumigil itong tongues na ito, kasi po meron na po tayong ginagamit na international language. At yan po ay ang salitang Ingles. Kahit saan po tayo pumaroon sa bawat sulok ng daigdig, at least meron pong nakakapagsalita ng kahit konti o nakakaintindi ng konting Ingles. So yan po ang ginagamit na po natin ngayon. Kaya ito pong temporary sign po na to, the gift of tongues, ay tumigil na po sa kapanahunan natin ngayon. Okay? Ang tama pong proseso dito, that gift of tongues is to edify. During the church po kasi doon, iba't iba pong lahi ang bumubuo doon sa church. So, itong mga ang espiritu ginagamit yung ibang mga tao, yung ibang apostles to be able to speak in their native tongue so that they can be edified. At ang tamang proseso po, dapat merong magsasalita ng tongues, merong mag-i-interpret. At hindi sila nag-uusap. Okay? Pag nagsalita yung isa, yung espiritu, meron siyang kinuha naman upang mag-interpret kung ano ang sinabi ng isa, so that the body will be edified. Pag walang interpreter, ay wala kang magsasalita ng tongues kasi hindi maiintindihan ng church. Okay? I think ito nabanggit ko na po ito way back weeks ago. Sister Lunpi rendered a special number, 'di ba? She sang Shelter in the Time of Storm in her late native tongue. It so happened that we know the song and we know the tune, kaya naintindihan natin. But she sang it in her language, in her own native language. Kung hindi natin alam yung kanta, ano yung maririnig natin? It so happened, alam natin at merong na-i-plus dyan na subscript ng English. So, naiintindihan natin yung ibig sabihin ng kinanta niya. Pero kung hindi, makikinig tayong ganun at hindi natin maiintindihan kung ano pinagsasabi niya o kinanta niya. Pero it so happened na meron na-interpret, kaya natin naintindihan. The same way, doon sa time na yon, ganun po ang ginagawa. May nagsasalita,
at merong nag-i-interpret. Yan po ang tama po. Okay, so ito po ang biblical tongue, ito po ay totoong tongues, totoong language, at ito po ay tumigil na. Kung ito po ay ginamit lang upang to propagate the gospel, yung pong meron na po tayong yung pong panahon ay nag-i-improve, nagkakaroon na po, dati po Hebrew, Aramic, tapos nagkaroon na po ng pagsasakop-sakop hanggang napunta tayo sa panahon na kung saan ang Ingles po ay ginagamit na at tumigil na po itong gift of tongues po. Ito po, ang purpose po nito ay for us to be able to edify the church. At meron na po tayong word na ginagamit po dito at na-translate na po kung saan maiintindihan po natin. Okay? So these tongues are for a sign and they will cease, they will not stay forever. Okay? Ito po yung mga offices at mga gifts po na tumigil na sa kapanahunan natin ngayon. Pero meron pa pong mga gifts na nandiyan pa ho. At dalangin po namin na masumpungan ng bawat isa sa atin yung ating gifts, gamitin natin in love so that we can edify the body of Christ. If you are here and you are not saved, receive the Lord Jesus Christ and you will receive salvation po and you will be fitly joined sa iglesia po ng Panginoon. Okay, so shall we all stand po as we end our lesson for today. Okay, dakilang Diyos, marami pong salamat sa panahon na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming serbisyo. Sa umagang ito, dalangin namin ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin, Panginoon, na tatalaga mong tagapagsalita. At dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, sa aming Commitment Sunday, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging kabahagi ng dakilang gawain na ito, na kung saan, Panginoon, ang iyong ebanghelyo, Panginoon, ay may papangaral dito sa lugar namin at sa ibang dako pa ng mundong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na maabot po namin ang aming goal. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po magpapala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong samot dalangin. Amen. Maraming salamat po. As we prepare for our service po.